Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Ang Balita Ngayon. Pahayag po ito ni Professor Clarita Carlos, panawagan o nagmamakaawa siya sa taong bayan. Ito, title. Sa kabila ng mga pasabog, hayaan daw natin tapusin ni Marcos Jr. ang kanyang 6 years. Pasabog yung kay Senator Jaime, paggamit ng pulburon, kay pasabog ni Saldico, 100 billion fund insertion, sunod-sunod na anomalya sa administrasyong ito. Sa kabila ng kaliwat ka ng corruption scandal, mga anomalyang binubunyag ng mga dating kalyado at ang kamakailang revelasyon ng mismong kapatid ni Pangulong Marcos Jr., si Senator Jaime Marcos, na nagsasabing adiktos umano sa pulburon ang Pangulo at ilang membro ng kanyang pamilya, nanawagan si dating National Security Advisor Clarita Carlos na huwag nang guluhin ang liderato at hayaang tapusin ni Marcos Jr. ang kanyang 6 na taong termino. Sa panayam ng at the forefront ng Billionaire News Channel, iginiit ni Carlos na lahat na kahit nag-uumapaw ang kontrobersiya, mahina pa rin ang ouster bids dahil niya wala pang katanggap-tanggap na papalit isang critical na kondisyon sa anumang leadership transition. Grabe, no? So, ibig sabihin, baliwala sa kanya ang konstitusyon. Nang nakalagay sa konstitusyon, kung ang presidente may hindi na kayang gampanan ng trabaho, ano nakalagay sa konstitusyon? Vice President. Sabi niya, wala daw katanggap-tanggap. Sinasantabi na ba ang konstitusyon? Sabi niya, oo. Pero, ang pangunahing konsepto dyan ay katanggap-tanggap. Yeah. But, the key concept there is acceptable. Grabe, no? Pag hindi katanggap-tanggap, hindi dapat, ay, nako. Ayon pa kay Carlos, sobrang wasak ang political unity kaya hindi malinaw kung sino ang maaring pumalit. Sakaling umusad ang anumang attempt na patalsikin ang Pangulo. Grabe, no? Sobrang hati-hati tayo. Paulit-ulit pa. At hindi ko alam kung ano ba ang magiging katanggap-tanggap at para kanino ito maging katanggap-tanggap. Sa halip na magpatong-patong pa ang political chaos, lalo na ngayong naglabasan ang issue ng flood control billions, ang umano'y 100 billion insertion, at ang pagpapatotoo ng umano'y pulburon ng Pangulo, hinimok ni Carlos ang publiko na unahin ang political stability para hindi tuluyang bumagsak ang kumpiyansa ng ekonomiya at foreign investors. Ito sabi niya, tulungan na lang natin ang Pangulo. 6 na taon natin siyang ibinoto, hayaan natin siyang magsilbi ng 6 na taon. Agree ba kayo sa sinasabi ni Professor Clarita Carlos? Ako, ang opinion ko dyan is sundin natin ang konstitusyon. Very clear sa konstitusyon na ang successor sa presidente, kung sakali mang uusad ang example, impeachment, o mag-resign, o whatever, o anong mangyari, ang constitutional successor
is the Vice President. Ngayon, hindi daw katanggap-tanggap. So, kanino hindi katanggap-tanggap? Sa mga loyalist, hindi katanggap-tanggap. So, dahil hindi katanggap-tanggap sa mga Marcos loyalist, hindi na pwedeng... So, malabo. Itong pahayag na ito ng dating National Security Advisor. Okay. Magbasa tayo sa mga, okay, people who reacted. Tingnan natin, ha. Okay, so hati. 4,300 ang nag-react. 2,000 ang nag-like. 1,400 tumatawa. 642 ang galit. Comments. Tata, sabi niya, nako, nagmura. PI mo, magnakaw ng trilyones, tapos sabihin mo, hayaan na lang daw. Eupemia Patricio, Prime Minister na lang si PBBM. Maricel Gofiote, okay lang, Clarita, kung pera mo ang winaldas at ang mga anak mo lang ang maghirap sa mga mali-maling desisyon ng isang ngagba na namumuno. Nestor Perasol, someone clean enough to organize a coalition government between Marcos and Duterte to finish the remaining Marcos 3 years before presidential election? Sino yung someone clean enough? So again, ayon yung sundin ang konstitusyon. Hombre Moreno, hayaan ubusin nila ang pera ng taong bayan. Yan ang gusto mo, Lola? Soli, Binoang Rapudoy, kalukuhan daw. Lucky Infinity Chi, parihab or kulong na yan, positive. Zeni Aguila, tama po kayo. Tulungan na lang natin ang Pangulo. Ito, mga kwan ito. Mga, tingnan na. 122 friends. Mga trolls ang nag-ano. Mga trolls. So, I don't know what will happen. So, mga Pangulo, matapos ba niya ang kanyang termino o hindi? Bahala na ang Diyos.